touch the Lord. As we call on Pastor Ian, God bless you, Pastor Ian. You will find ang Panginoon in DBC. Amen. Praise the Lord. Reach out and touch the Lord as He minsan pa reach out, hallelujah. Reach out and touch the Lord as He goes by. You will find it's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan ang desire natin sa gabing ito, na hindi lampasan ng sino man ang ating Panginoon sa gabing ito. Ano man ang ating pangailangan, ay kung lumalapit tayo ng may pananampalataya, ay ipagkakaloob niya sa atin ngayong gabi, mga kapatid. So, sa di pagtatagal, minsan pa ay magandang gabi po, mapagpalang gabi sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa pagbibigay ng pribilehiyo muli ng inyong pastor na makatayo dito sa inyo, mga kapatid. At purihin ang Panginoon sa gabing ito at amen. So, basa tayo ng scripture bago tayo manalangin. Dito po sa aklat po ng Psalms chapter 51 verse 16 to 17. Sabi dito, "For thou desirest not a sacrifice, else would I give it, though delightest not in burnt offering." 17, "And the sacrifices of God," ano daw? "Are broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise." Kasunod, mga kapatid, na slide, sabi dito sa scripture. Amen. Galatians chapter 6 verses 1 to 3, sabi dito, "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye, which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. 2, bear ye one another's burdens," plural yan, "so fulfill the law of Christ. For if any man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself." Tayo yukot manalangin sa ating Panginoon, ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Muli, O Diyos, makalangit naman na may-ari sa aming buhay. Papasalamat kami, Lord, sa gabing ito na kami ay pinagsama-sama mo muli, Lord, na merong isang layunin, Panginoon, ng mapakinggan, Lord, ang iyong mga salita. Dahil alam mo, Lord, ang sari-saring eksperyensya namin, Lord, sa labas, Lord, ng building na ito, Ama, at kami umaasa, Panginoon, sa gabing ito ng kalakasan sa iyo, O Diyos, pagpapala, pangunguna, Panginoon, at buksan mo, Lord, ang aming puso nang sa ganon, anumang salita, Lord, na may pangaral sa likod ng pulpitong ito, na nanggagaling, Lord, sa iyong inspirasyon, ay hindi masayang, Panginoon, kundi ito'y magbigay, Lord, ng isang bagay sa amin, Lord, upang kami mapalakas sa pananampalataya, mabago ang aming isip. Kami, Panginoon, ay higit, Lord, na magkaroon ng malalim, O Diyos, na pakikipag-ugnayan at pananampalataya sa iyo. Dahil sa huling panahon na ito, Panginoon, napakabigat, Lord, ng pressure, Panginoon, sa huling panahon na ito. At nais namin, Lord, na minsan ka pang mangusap sa amin, iparamdam mo sa amin, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong kamay, Lord, ay umabot, Lord, sa bawat pangangailangan po ng iyong mga anak. We pray, mga salitang ito, Lord, na na-prepare, Lord, ito'y walang kabuluhan kung walang Espiritu mo, Lord, sa aming kalagitnaan. Kaya hinihiling namin, Lord, ang pangunguna mo at ikaw ang magpala, ikaw ang mangusap, Lord, sa iyong mga anak at itago mo ko, Lord, sa iyo pong likuran, O Diyos. Muli, Lord, kinukomit namin ang buong service na ito, kasama ang papurit pa sa salamat
sa iyo po dakilat matamis na pangalan aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo po ay malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. At matagal-tagal din pag ako hindi nakatayo sa inyo, mga kapatid. Dahil alam niyo yung naging kalagayan ko sa operation, so recovery. Kaya nga, ang vow ko sa Lord habang inoperahan ako, sabi ko, Lord, basta matapos to. Kung saan may invitation, kung saan merong leading ka, hindi ako tatanggi. Kasi yun na yung buhay natin sa Panginoon, mga kapatid. Maglingkod sa Kanya sa abot ng ating pinaka-best, pinaka-mainam, mga kapatid, na paglilingkod ay lagi nating ibibigay sa ating Panginoon. Pagkat siya'y karapat-dapat, mga kapatid, sa ganyang uri po ng paglilingkod sa ating Panginoon. So next slide, nais ko po mangusap sa gabing ito, The Pride of Life. At may subtitle po ito, mga kapatid, na Breaking of a Spirit. Amen. So, hallelujah, salamat sa Panginoon at nais kong ipangusap ito. Amen. At hindi naman din ako nagpipreach ng isang mensahe na hindi ko rin muna na-preach sa aming local church, mga kapatid. Dahil unang-una yun ang marapat, mga kapatid. Kaya hindi ito para sa ano pa mang bagay, di ba? Dahil ang pangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay ayon sa kung ano ang pangunguna ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa atin, inspiration. So, alam yan ng mga preachers, mga kapatid. So, next slide. So, nais ko bumasa ng quote muna, mga kapatid. Sabi dito, God doesn't require, sabi ng prophet sa Elijah and Meal Offering, God doesn't require an education and a lot of nonsense. He requires, a surrendered heart to His will. He doesn't ask you to dress in a certain way or go certain things or certain colleges or degrees. He asks a humble, contrite, sabi niya, broken spirit, and a willing heart to receive Him. So, ang ganda ng pagkakasabi ng prophet. Sabi niya pa, but when, yung kasunod, sabi niya, but when God sees a man, contrite, inulit-ulit, broken spirit, sincere in heart, down at the altar, God closes the door of the world to him and seals him in there by the baptism of the Holy Ghost, and it lasts until Jesus comes. Not one revival to another, but until the day of your redemption. Diba? Ito yung bagay na sinasabi ng propeta, mga kapatid, na kung mapansin niyo, binanggit natin yung scripture ng Psalms chapter 51. Sino ba yan, pastor? Alam natin yan, si David yan eh. Diba? David, ang patutuo ng scripture, after na magkamali ni Saul, ang sabi doon, God is looking for a man that after is his own heart. At si David yun, mga kapatid, na laging ang desire ay laging sa Panginoon, di ba? Isang batang pastol, musician din siya, siya'y tagapag-alaga ng tupa, pero pinili ng Diyos, mga kapatid, si David bilang kahalili. Dahil alam natin, nag-fail si King Saul, mga kapatid, na sundin kung ano yung inuutos ng Panginoon sa kanya. At kung titingnan natin, alam natin, sa buhay ni David, hindi naman lahat puro mountaintops of glory. Diba? Kahit nga yung after siyang i-anoint, mga kapatid, ay hinabol pa rin siya ni Saul. Diba, isipin mo, in-anoint na siya, mga kapatid, pero bakit yung mga experiences niya ay parang hindi tumutugma dun sa pagkakaposisyon ng Panginoon para i-anoint siya bilang hari. So meron tayong mapupulot dito, mga kapatid, sa buhay ni David. Diba? Nang sabi doon, nung naging hari siya, nagkaroon siya ng pagkakamali. Sino dito hindi na nagkakamali? Baka mauna tayo sa rapture niya, mga kapatid. Hallelujah. Pero bakit ang Biblia ay nagsulat, mga kapatid, ng buhay ng mga unang mananampalataya na hindi itinago yung kanilang mga kahinaan, mga kapatid, kundi ito'y pinakita ng hayag, mga kapatid, dahil ang Diyos ay alam niya yung mga taong tatanggap sa hinaharap, mga kapatid, ay ma-identify ang kanilang sarili sa Scripture, mga kapatid, para hindi magmapuri. Hindi magkaroon ng pride sa ating puso. Di ba? Kaya isipin mo, bakit pinahintulot ng Panginoon na magkamali ang tao? Para i-express yung kanyang attributes at lahat. Para ipakita yung kanyang dakilang plano, mga kapatid, ng katubusan. Amen. Kaya yung sinasabi dito, mga kapatid, sa Scripture na kung babalikan natin yan, sabi doon sa Psalms chapter 51, na yung mga hain daw ng Diyos ay bagbag na loob, broken spirit. Nang sabi doon, isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Hindi tatanggihan ng Diyos, mga kapatid.
Dahil nung magkamali si David, di ba, alam mo, yun yung pinagkaiba ni King Saul siya ni King David eh. Nung nagkamali si Saul, ang sabi niya, hindi, nagkamali ako kasi yung mga tao, yung tinig nila. Pero nung si David, sinaway ni Prophet Nathan, ang sabi niya, nagkamali ako, Panginoon, sa'yo. Ang bilis ng response niya, mga kapatid, para sabihin na talagang nagkamali talaga siya sa Panginoon. Minsan mga kapatid, pagka ang believer, masyadong siguro sabihin natin, matagal na naglilingkod sa Panginoon, marami ng spiritual na experience sa Panginoon, meron silang tendency mga kapatid na magkaroon po ng pride. Kaya ang Diyos, mga kapatid, babasagin niya yung spirito mo mga kapatid para ikaw ay maipakumbaba sa Kanya, ikay lumingon sa Diyos mga kapatid at maipanumbalik ko ano may dapat maipanumbalik sa iyo. Diba? Kaya huwag natin titingnan na nagkamali yan, hindi na yung bride. Galing mo namang kumilala nang hindi nobya sa nobya. Hallelujah! Ang nobya hindi pwedeng mag-persecute ng kapwa niya nobya. Sabi doon, ang gumagawa lang yan ay yung reprobate. Mga kapatid, kaya hindi tayo pwede magsabi, hindi, wala na yan, hindi na yan ligtas. Paano mo nasabi? Hallelujah! Kasi merong power ang Diyos ng restoration. Na maging kahit si Peter, mga kapatid, na pinili ng Diyos, pinalitan ang pangalan niya, siya lang ang pinalitan, mga kapatid, dun sa mga apostol. Kaya parang ang tingin nga, si Peter ba ang pinaka-leader sa atin? Siya yung pinalitan ng pangalan kasi siya yung may eksaktong revelation. Pero dumating ang punto, mga kapatid, ng ipapako ng ating Panginoong Jesucristo, ilang araw, mga kapatid, di ba sabi niya, wag nawa mangyari. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, Satan, get thee behind. Pero mga kapatid, hindi na-open si Peter eh. Diba? Kasi hindi naman siya si Satan eh. Ang sinawa, yung spirito na nandun sa kanya. Kaya ang pinaka-sign, mga kapatid, ng tao, mga kapatid, na humble, hindi yung parang, papasok ko sa church, tapos biglang, hindi yun humble, mga kapatid, gesture lang yun eh. Ang totoong humble, mga kapatid, pag nagawa mong ituwid ang isang tao at nagpakumbaba siya, na aminin kanyang pagkakamalit, ituwid ito sa Panginoon. Yun ang totoong humble, mga kapatid. Hindi yung parang, di ba, ganyan ka maglakad. Hindi yun, mga kuba, yun, mga kapatid. Hallelujah. Pero ito, sinasabi ng propeta dito, kapag ang Diyos ay nakita ng isang taong bagbag ang puso, di ba? Sa buhay natin, aminin natin nung unang tayong tanggap sa ating Panginoon, lalo na sa mensaheng ito, merong una na nadadarang sa sobrang lalim at lahat. At kuminsan, nagiging stiff yung spirito. At ang Diyos, mga kapatid, hindi niya hayaan na magkaroon tayo ng ganong spirito, ipapahiya ka ng Panginoon. Di ba? Kahit di natin aminin yan, alam natin meron tayo kanya-kanyang experience na ganyan. Pagkatapos kinabukasan, ang lambot ng spirito mo. Di ba? Mas lalong naramdaman mong malapit ang Diyos. Bakit? Nung gabi na yun, nanalangin ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, at nakita mong malapit ang kanyang presensya kasi magpakumbaba, mga kapatid, yung spirito, mga kapatid, nananahan sa'yo. Pero yung tao, mga kapatid, na pinagmamataas ang kanyang sarili, mahirap yan, mga kapatid. Di ba? Kahit pa sabihin na, hindi, bride na tayo, pastor, dapat talaga puro nga maluluwalhating bahagi sa buhay nating i-preach. Hindi, mga kapatid. Kasi tayo nga ay nobya, mga kapatid, pero kailangan pa rin natin ng pagtuturo, kailangan pa rin natin ng pagsasaway, mga kapatid. Unang sa ganon ay matapis yung mga bahagi na hindi karapat-dapat sa buhay natin. Dahil ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay makita niya na yung kanyang nobya, yung kanyang iglesia, mga kapatid, ay lumabas, mga kapatid, na wala mang kulubot, mantsa, o anumang, mga kapatid, dumi sa kanya. Kaya ganoon na lang ang burden ni Pablo, mga kapatid, para sabihin niya, I am jealous with the godly jealous, for I espouse you as a chaste virgin to Christ. Kaya ganyan din yung burden ng pastor, mga kapatid, na lagi nangangaral, lagi nagtuturo sa inyo, hindi napapagod, kuminsan nasasaktan at lahat, pero bumabangon pa rin, nagtuturo pa rin sa inyo kasi gusto namin kayong ipresenta sa ating Panginoon, mga kapatid, na sakdal, walang kulang, ganap, mga kapatid, at walang makitang anuman, mga kapatid, na marumi sa Kanya. Alam mo ba, ang pangaral ay isang biyaya sa ating Panginoon. Kaya bawat pangangaral, kahit patuturo, mga kapatid, ay dapat pinahahalagahan natin yan, mga kapatid. Kasi darating ang panahon, hahanapin ng tao yan at hindi na sila makasumpong yan, mga kapatid. Kaya tayo na nakapagtipon sa ating Panginoon, ayon sa Kanyang biyaya, mga kapatid, ay kailangan i-treasure natin yan, mga kapatid. Dahil inihahanda tayo yan, mga kapatid, dun po sa dakilang pag-agaw. Kasi yung iba, mga kapatid, napapagod na. Sabi, alam mo, ilang years ko na nung napapakinggan yan. No? Rapture daw. Tagal-tagal na, 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon, wala pa ring rapture.
Huwag kang mag-alala, maririnig mo yan huling beses at mangyayari talaga. Dahil ang Diyos ang nangako, mga kapatid, na tayo agawin niya, mga kapatid, sa sanlibutan ito. Dahil wala na, mga kapatid, kung titingnan niyo ang paligid talagang wala nang pag-asa, mga kapatid. Inflation, krimen, lahat, mga kapatid. Kaya pag nakita ka ng balita, nalulungkot ka, mga kapatid. Pero sa kabilang banda, dahil mananampalataya ka sa ating Panginoon, meron kang pag-asa, mga kapatid, na isa sa mga araw na ito, matatapos din ang lahat ng mga ito, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Next slide. Amen. Sabi pa dito ni Pablo, mga kapatid, sa Romans, babaybay tayo ng scripture bago tayo pumunta dun sa pinakamit ng message. Sabi dito, "For I say, though the grace given unto me, for every man that is among you, not to think himself more highly than he ought to think, but to think soberly," may kahinahunan, mga kapatid, "according as God hath dealt to every man the measure of faith." Lahat tayo dito, mga kapatid, ay may kanya-kanyang sukat ng pagpapahayag ang ating Panginoong Jesucristo sa atin at sukat ng pananampalataya. At ang mensahe ay nagturo, mga kapatid, tayo hindi pwedeng mamuhay ng mas mataas kung ano yung nahayag sa atin. Diba? You cannot live a life higher than your revelation. Kaya nga hindi rin natin mahuhusgahan, mga kapatid, yung ibang tao na marahil siguro nasa proseso pa. Kasi yun yung measure ng faith na meron siya. Kaya nga siya dumadalo sa simbahan, kaya nga siya naghahanap ng pastor na magpapastor sa kanya dahil kailangan siyang lumago. At hindi tayo pwede, mga kapatid, na tumingin ng mas mababa kaysa sa kanino man. Diba? Na kahit nagaganap natin ng scripture, diba, ito, nagawa ko na ito lahat, sila, hindi nila nagagawa yan. Alam mo, kung di ka biyayaan ng ating Panginoon, hindi mo magagawa yung bagay na sinasabi mo na nagagawa mo. Dahil, mga kapatid, ito'y sa pamamagitan lang ng pagkahayag ng Panginoon sa atin, according to the measure of faith. Na maging sa mga mananampalataya din, hindi ka rin pwedeng mamuhay ng mas mataas kaysa dun sa pastor mo. Kasi programa ng Diyos yun mga kapatid Kung talagang may calling ka sa Panginoon, ilalagay ka niya, itataas ka niya, at gaganapin niya sa buhay mo yan sa tamang panahon. Di ba sa nakita ng tupa? Di ba? Tapos may hawak na tungkod, tapos pinapangunahan yung kanyang sariling pastol. Wala tayong makikitang ganyang picture, mga kapatid. Dahil ang pastor, mga kapatid, na office ay isa sa mga lumalarawan, mga kapatid, sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo. Na laging ang pastol ang tagapanguna, mga kapatid, dun sa kanya pong mga tupa. Amen. Kaya dito makikita natin na tumingin tayo ng tama, mga kapatid, sa ating mga kapatiran, sa ating kasambahay sa pananampalataya, mga kapatid, dahil kuminsan, kapag tayo ay too spiritual, sabi ng message, mga kapatid, minsan magiging stiff tayo. At imbis na ang salita ng Diyos na maging standard, nagiging standard yung ating pong sariling experience sa ating Panginoon. Pero tayo ay may kanya-kanyang experience sa ating Panginoon. At tamang paglago at lahat. Diba? Naalala ko yung isang preacher, sabi niya, alam mo, dun sa church namin, pinagalitan ko yung isang deacon dun sa amin kasi gumagawa ng sarili niyang batas dito sa church. Sabi ko, kinausap ko, ikaw, kung gagawa ka ng batas mo dito, dapat ipaalam mo muna sa akin. Diba? Hindi pwedeng dalawa siga sa isang church, mga kapatid. Pastor lang ang siga, mga kapatid, sa church. Minsan may brother, mas matigas pa mangaral kaysa sa pastor. Mas matigas pa magpaalala kaysa sa pastor. Alamin natin kung ano yung position natin, mga kapatid. Kasi minsan, magkikreate pa tayo ng mas lalong damage sa mga bagay, mga kapatid, na marahil ay problema na. Hallelujah. Kaya sabi niya, kung ganyan ka at ayaw mo magsabi sa akin, lumabas ka, gumawa ka ng sarili mong church at maglagay ka ng sarili mong batas. Kasi mga kapatid, programa ng Diyos yan, yung fivefold ministry. At sabi ng propeta, kung minsan, nagkakaroon ng problema ang isang church because they are not following the principles of the Bible. Minsan nagpapauna yung tupa kaysa doon sa pastor. Diba? Sobrang tigas nung isa samantalang yung pastor, napakamabiyaya. Diba? Kaya naalala ko rin yung sabi ng isang preacher, pinagkaiba ng preacher na pastor tsaka evangelist. Pagka-evangelist, mga kapatid, parang machine gun yan. Walang sinisino yan. Ibabagsak niya kung ano yung mensahe niya. Samantalang ang pastor, parang pistol yan. Alam niya kung kailan ipuputok yung barel, isi-safe lock. Kasi siyempre, ang pastor, mga kapatid, larawan ng Panginoong Jesucristo, alam niya kailan magre-rebuke, kailan hihilot, kailan maglalagay ng benda, kailan ka isasawayin, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng manguna. Anong pinakamagandang gawin, pastor? Ipanalangin mo yung sarili mong pastor. Hallelujah. Kung minsan kasi,
minsan hinahanap natin yung revival sa pastor. Hinahanap natin yung revival dun sa church. Huwag niyong hanapin dun, mga kapatid. Ang revival ay nagsisimula sa'yo mismo. Hallelujah! Glory to God. Diba? So, wala na revival dito, alis na ako. Hindi, mga kapatid. Kung anong attitude mo, mga kapatid, dun sa inalisan mong church, mga kapatid, yun din ang magiging attitude mo, mga kapatid, dun sa lilipatan mo. Kaya kung hindi na deal, mga kapatid, yung mga complexes na yun, mga kapatid, diba? Naghahanap sabi, alam mo kasi, kaya ako umalis sa church na yan, kasi naghahanap ako ng perfect church Wala kang mahanap na perfect church. Hallelujah. Kung meron kang mahanap at napunta ka doon, hindi na perfect church dahil sa'yo, mga kapatid. Glory to God. Kasi kailangan i-deal mga kapatid. Kasi ang tao, mga kapatid, may tendency sila na magkaroon ng pride dun sa kanilang puso. Diba? Kaya kailangan, mga kapatid, according dun sa measure ng faith na ni-reveal sa'yo. Kaya minsan, mga kapatid, mas masarap pang ka-fellowship yung tao na hindi masyadong maalam sa message, pero napakalambot ng spirito. Nakita mo, dumapong spirito ng Panginoon dun sa taong yun, mga kapatid, at halos ngayon lang kayo nagkakilala, pero ang gaang-gaang sa puso mo, mga kapatid, na makausap siya. Kasi yun ang pinakatanda ng Espiritu ng Panginoon ay nanahan dun sa taong yun, mga kapatid. Glory to God. Next slide po, sabi to, kaya nagpaalala si Pablo. Maalala ninyo yung 10 temptations, mga kapatid. Corinthians chapter 10, yung verses 1 to 11, di ba yung kanilang mga experiences, mga kapatid. Kaya nagpaalala siya, sabi niya, wherefore, let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Di ba? Huwag natin sabihin na, hindi, malakas na ako, pastor, marami na akong mga trials na dinaanan. Kayang-kaya ko na yung mga mahirap, mga kapatid, magyabang sa Panginoon. Dahil hindi natin alam, mga kapatid, kung ano yung mga bagay na sabihin natin na ipaparanas sa atin ng Panginoon, kung paano niya imomolde yung ating karakter. Kasi hindi naman pinadala ang mensahe, mga kapatid, para lang magkaroon tayo ng malalim na unawa sa scripture, magkaroon tayo ng malalim na doktrina, para dumami tayo at lahat, pero kundi para i-produce ang isang Christ-like character. Diba? Kaya mas gustuhin ko pa, sabi ng propeta, yung isang tao nang alam niya lang ay ABC, mga kapatid, kesa naman algebra nga alam mo, pero ang gaspang ng spirito mo. Diba? Mas gustuhin ko pa yung parang, sige, kahit ang alam niya ABC lang, pero ang sarap ka-fellowship. Diba? Hindi makikita ang lalim ng isang mananampalataya, mga kapatid, dahil lang malalim siya, mga kapatid, sa mensaheng ito. Wala doon ang lalim. Ang lalim ay nandun sa relasyon mo sa ating Panginoon Kristo. Hallelujah! According pa rin sa measure of faith. Kasi minsan, mga kapatid, ito lang yung sukat, mga kapatid, ng nalalaman niya, pero sa Panginoon, yan na yung sukat ng kasakdalan sa Kanya. Hallelujah! Kaya hindi mo pwede ipilit na sabi mo, ito yung ginagawa ko, dapat ito rin gawin mo. May kanya-kanya tayong dealing sa ating Panginoon. According sa measure of faith, sa talent, sa calling. Hallelujah! Kaya tayo magbantay, mga kapatid, sa ating sarili. Kaya mahalaga yung inventory. Diba? Sa araw-araw. Diba? Bawat preaching na mapakikinggan ninyo, maging sa inyong pastor o sino mang mangangaral, lagi nating i-ano sa ating puso na tama yung sinabi ng preacher, mali ako Tama yung sinabi ng mangangaral, dapat talagang maipatuwid sa Panginoon. Kasi alam mo, mga kapatid, ang tao, meron niyang mga complexes. Hindi na tawag na complexes, mga kapatid, dahil meron siyang naranasang isang bagay sa kanyang buhay, nagdulot yun ng trauma sa kanya. Diba? Kaya minsan, mapapansin mo, message believer na, okay naman yung pananamit at lahat, mga kapatid, pero ba't meron siyang ganyang pag-uugali? Hindi natin siya mahuhusgahan sa ganun dahil hindi mo pa marahil siguro alam kung anong dinaanan niya. At meron silang dinadaanan, mga kapatid, na dapat ay mahilom yung mga bahaging yun. Kahit ang pagmiministry, mga kapatid, maraming sacrifices, maraming mga bagay tayong may experience na parang, Lord, di ko deserve to At nagkakaroon ng complex. Even a pastor. Kasi si Brother Branham magkaroon ng complex Sabi niya, nung na-open yung seals, tapos parang hindi pa rin nakikinig yung mga tao sa pinapangaral niya, anong sabi niya? Ayoko na, mag-quit na ako sa pagiging preacher. Tapos meron na naginip na brother, si Brother Robinson. Sabi doon na naginip siya, nakita niya si Brother Branham nandun sa bundok at naging tambay na lang. Kaya doon sa message ng standing in the gap, mga kapatid, pinaliwanag ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, gugustuhin mo pa rin ba? Yung plano mo na gusto mo nang mag-quit. Kaya sabi niya,
Gusto ko na lang pumunta ng bundok. Tapos kung talagang tinuturing ako ng Diyos na propeta, gagawin ko na lang kung anong ginagawa ng mga propeta noon. Nandun sa wilderness, pagkakailangan ako ng Panginoon, saka na lang ako pupunta. Kasi parang na-burnout na mga kapatid. Yung prophet, di ba sabi may 3 bagay na kailangan bantayan ng isang preacher? Money, popularity, tsaka babae. Pero di ka-4 doon mga kapatid, burnout. Kasi nagkaroon ng complex eh. Tapos pinakita sa kanya ng Panginoon, pag tinuloy mo yan, ito yung mangyayari. Magiging tambay ka, hihiwalayan ka ng asawa mo, ito yung magiging buhay mo. Kaya natakot siya mga kapatid. Pero dahil may ganong bagay sa kanya, dahil meron siya experience eh. Ganon din sa mananampalataya. Diba? Minsan sabi natin, ganyan yung ugali niya. Hindi mo muna kausapin. Ba't kaya may ganyan siya? Kasi kailangan mga kapatid, mahilom yun. Kahit na mga bata, mga kapatid, kahit bata nagkakaroon sila ng complex paglaki nila. Bakit ganito yung pag-uugali? Isang testimony nga isang preacher Sabi niya, missionary siya, tumutulong siya sa mga missionary works dito sa message, mga kapatid. Tumama, yung kanyang birthday nung kanyang anak, mga kapatid, wala siya. Dumating siya gabi na. So yung bata, mga kapatid, nagdadamdam, ba't wala si Papa, ganito, ganyan. So ginawa niya, dahil nga late na siya dumating, inalo-alo niya, nilaro-laro niya, mga kapatid, okay na. Pero dumating yung punto, lumalaki yung bata, mas lalong tumigas yung ulo. Mas lalong nagrebelde. Yung pala, kaya ginagawa ng bata yun kasi gusto niya makuha yung atensyon ng tatay niya at nanay niya. Tapos nung kinausap na siya, sabi niya, ano ba kasing problema mo? Ba't ganyan ang ugali mo? Naglilingkod na tayo sa Panginoon. Sabi niya kasi, nung 9 years old ako pa, ganito yung nangyari. So may complex. Diba? Sa buhay natin mga kapatid, meron din tayo marahil na maibibilang natin na complex sa buhay natin at kailangan nating i-deal. Kasi minsan mga kapatid, ang pride nagtatago dyan sa complex na yan. Diba? Ang pride minsan mga kapatid, yung minsan easily offended. Diba? Konting bagay lang, nasangga lang sa preaching, sumasama na loob din sa pastor. Diba? Nangaral yung pastor na matigas mga kapatid, tapos siya tinamaan, sabi niya, personal ako natin ng pastor Tapos, kahit mangaral pa ng blessing yung pastor another week, wala na siyang makitang maganda kasi may bitterness din sa puso. At ang bitterness mga kapatid, pag yan hindi na deal, magkakaroon ng ugat yan. At kahit mangaral ka pa ng maganda, di ba? Sa'yo lahat pangit na nang naririnig mo. Di ba? Hahanapin mo na yung pangit dun sa pinapangaral. Kahit napakaganda. Kasi meron mga tao, kahit matigas ang preaching, nabibless. Hallelujah! Tinatanggap nila yung pangangaral na matigas. Lord, salamat, kinokorek mo ako, Panginoon. Natutuwid ko ano man yung mali dun sa puso ko. Pero meron na sama-sama ng loob. Diba? Tapos mamaya, uupo pa yan. Sabihin doon sa katabi niya, mahal ko si pastor, kaso mali siya Sabihin ng isa, buti ka pa, mahal mo si pastor. Nag-usap yung dalawang rebelde, mga kapatid. Yan magsisimula na dyan, mga kapatid. Kasi kailangan maging humble tayo, mga kapatid. Dahil hindi naman salita to ng pastor, salita to ng Panginoon. Hallelujah, hindi ito salita ng tao, ito yung salita ng Diyos, mga kapatid, na nagtuturo sa atin kung paano tayo lalakad at maglilingkod sa ating Panginoon. Diba, yung prayer mo nga kagabi, sabi mo, Lord, ituwid mo ako, Lord. Nung tinutuwid ka, nasasaktan ka, sumasama loob mo. Diba? Kailangan, Lord, salamat sa pagtutuwid, Panginoon. Salamat, Lord, pinadala mo yung mensaherong yan, sinabi yung mga gantong bagay. Kasi mga kapatid, hindi tayo lalago sa paglilingkod natin sa Panginoon pagka umiiwas tayo sa salita ng ating Panginoon. Kailangan tamaan ka, para tamaan yung binhi, mga kapatid. Ito'y magkuikin, ito'y lumago, mga kapatid, ng ayon sa anong kalikasan niya. Hallelujah, dahil yan ang nais natin, ma-reflect ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Glory to God. Next slide. Nawawala na ako dun sa outline, mga kapatid. Love not the world, neither the things that are in the world. So, dalawa. Sabi, wag mong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay ng sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So alam natin, pag may mga gumagawa ng ganyan, marahil hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala ang pag-ibig ng Ama sa kanya, pero tinan mo yung 16. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ano yun? Masasamang pita ng mata, at kapalaluan ng buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So in-identify, mga kapatid, kung ano yung mga bagay ng sanlibutan. Next slide. Unahin natin, mga kapatid, lust of the flesh. Sabi ni Peter,
Sabi niya, mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyo na tulad sa mga nangingimang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman at na nakikipaglaban sa kaluluwa. So kung anumang bagay mga kapatid na kabaliktaran ng ninanasa dapat ng kaluluwa natin mga kapatid sa Panginoon, yan ay sasabi dito, lust of the flesh. Di ba, hindi yan nalilimitahan lang sa sexual na bahagi, kundi anumang bagay mga kapatid na maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos, na na-e-express sa lamang ito mga kapatid, yan po ay masamang pita ng laman. Next slide. Sabi pa ni Peter, sabi diyan, nagaya ng mga anak na matalimahin, di ba, nais natin sumunod sa Panginoon, na huwag kayong mga asal ng ayon sa inyong mga dating masasamang pita nang kayo'y mga nasa walang kaalaman. Pero tayo, tinuruan tayo mabuti mga kapatid sa mensaheng ito. Kaya alam na natin yung mga bagay na yan mga kapatid. Di ba sabi natin, alam mo, worldly yan kasi may lust of the flesh yan Next slide. Tingnan natin. Sabi dito, lust of the eyes. Sabi sa Proverbs, hell and destruction are never full, so the eyes of the man are never satisfied. Di ba meron mga kasabihan ngayon, ikaw talaga takaw, mata ka talaga. Kailan ba naging matakaw yung mata? Ibig sabihin, meron tayong mga cravings, desire mga kapatid, na mga material things sa buhay na ito. Pag yan hindi nakalinya sa salita ng ating Panginoon, ikakapahamak natin yan. Hindi masama magtamo ng mga bagay mga kapatid na material. Pero pag sinabi mong lust, excessive na yan. Na desire, hindi na siya narapat mga kapatid. O marahil, nagiging pangalawa na lamang ang Panginoon, mga kapatid. At ang Diyos mga kapatid, mapanibughuing Diyos siya. Dapat ang Diyos ay laging una mga kapatid, kahit sa ano pa mang bagay mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Next slide. So, lust of the flesh, lust of the eyes. Diba? Lagi nating identify, worldly yan kasi. Pero, pag tumitingin ka ng mababa, pwedeng tendency, wala ka nga nung lust of the flesh, wala ka nga nung lust of the eyes, meron ka yung pride of life. Diba? Kasi tinitingnan mo na mababa yung ibang mananampalataya Porkit hindi pa sila nakakalakad, mga kapatid, ng kapareho sa iyo. Diba? Sabi dito, mga kapatid, nang usap ang propeta, sabi niya, there's another little door. Sa ating puso daw yan, called pride. Oh, what a horrible little black devils. Tinawag yan. Mga maliliit daw na demonyong nakapin. Sabi niya, nakapin dun sa puso ng isang taong palalo, thinking you're better than somebody else. Diba? Nakita mo nagkamali, hindi, alam mo, hindi na bright yan. Dati ko pa alam, discern ko na Galing mo naman. Diba? Tinitingnan ng Diyos minsan, mga kapatid, yung ating response, yung ating reaction. Imbis na tulungan mo, abutin mo, mapainumbalik siya, mga kapatid. Dili yung sabi sa Galatians kayong mga nasa spirito, ibig sabihin yung mga matured na. Sabi nga, panumbalikin ninyo yung mga taong nandun sa pagsuway, sabi doon, sa kahinahunan. Ang ginawa mo, sinaway mo ng rebuke na rebuke, mga kapatid. Dapat pinuntahan mo man lang. Pastor, ano bang kasalanan? Nagsusugal daw. Kasi ikaw naman, sabi ni Pablo, magbantay ka rin sa sarili mo. Kasi baka ikaw doon din ay matukso. Diba alam mo, nagkakasala yung kapatid, pinuntahan mo doon sa lugar ng pagkakasala. Sabi mo, alam mo, dapat di ka nagsusugal, Brad Paano ba yan? Pati ikaw, mga kapatid, natukso. Hallelujah. Pero sabi dun sa mga kapatid, ay magbata kayo ng bawat burden ng bawat isa. Di ba, pasanin mo yung burden ng kapatid mo. Brad, alam mo kasi kahinaan ko ito Di ayaw mo pagpe-pray kita. Di ba, pagdadala yun ng burden, na ipainalangin mo yung tao. Minsan yung iba, imbis na ipanalangin, chinismis Hallelujah. Kung wala kang magandang sasabihin, keep your mouth shut. Hallelujah. Parang ikinaligtas mo yan dahil lang, di ba, updated ka, mga kapatid. Di ba, imbis na ipanalangin mo, i-challenge kita, sige nga, correct mo nga, di mo nga makorek pag-pray mo na lang. Di ba? Kaysa yung susubukan, ganto. Walang mangyayari, mga kapatid. Nakita mong gano'n, ipanalangin mo sa ating Panginoon, kung di mo kaya correct, ipag-pray mo. Lord, bigyan mo siya ng sapat na biyaya na magawa niya kung ano yung sinasabi ng Scripture kasi Lord, hindi ko kaya siya sawayin, nahihiya ako. O kaya pag-pray mo mga kapatid, Lord, patuloy mong i-bless, i-anoint si Pastor para matouch itong mga gantong bahagi. Di ba? Napakadali mga kapatid. Huwag natin gawing komplikado yung mga bagay.
Diba? Huwag natin gayahin yung mga Pharisee. Yung mga Pharisee, mga kapatid, mapangimbabaw eh. Diba? Lagi nakikita sa ating Panginoon, mali. May mga ganun tao eh. Diba? Yung dalawang mag-asawa daw, sabi niya, alam mo, Han, sabi niya dun sa asawa niyang babae, sa loob ng 28 years, puro mali ko ang nakita mo. Sabi ng babae, 29. Puro talaga mali. Kasi pag mali at mali ang makikita natin dun sa tao, mga kapatid, wala talaga tayong makikitang mabuti. Hindi rin may encourage yung tao, mga kapatid, na magpatuloy kasi isipin niya, complex niya sa puso niya, puro mali ang nakikita sa kanya. Diba? Huwag tayong tumingin, mga kapatid, na tayo mas higit sa iba. Tayo'y tumanggap lang ng biyaya sa Panginoon. Pantay-pantay lang tayo sa Panginoon. Diba? Hallelujah. Glory to God. Next slide. Sabi niya pa dyan, and then there's a little door, yung pride ulit yan, that's found in the heart of both men and women. It's a little door of pride. In that, you'll say, come in, Lord, I'll join church and I'll pay my tithings. I help buy the widow some coal, buy the orphan some food and some clothes, but I just don't want to surrender my pride. Diba? And I'm just a little bit better than so and so. Tuloy, next slide. Sabi niya pa, and a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Diba? Sa lahat, mga kapatid, ng tao na merong pride, palaluan, mga kapatid, sa buhay, nagbababa sa kanya dyan. Kasi, scripture na nagsabi, di ba, pride always goes before the fall. Pero yung tao, mga kapatid, in humble spirit, karangalan, honor, mga kapatid. Di ba? Kasi ang tao, mga kapatid, na dumarating na dun sa peak, mga kapatid, ng pride, isipin niya lagi, siya yung tama. Isipin niya, lahat mali na. Dapat lahat according sa standard niya. Di ba? Wala nang kalayaan yun, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi isa lang ang standard, ang kaniyang salita, mga kapatid. Yun ang sinusundan natin, mga kapatid. Hindi para, alam mo yun, mga kapatid, na sabihin na mas magaling tayo sa iba, mas higit tayo sa iba. Pare-pareho lang tayo, mga kapatid. Biniyayaan lang tayo ng Panginoon. Kung hindi ka biyayaan ng ating Panginoong Kristo, hindi mo magagawa yung uri ng paglingkod na binibigay mo sa ating Panginoon. Diba? It is revealed to you by His grace. Sa biyaya lang niya. Kaya dito, mga kapatid, makikita mo, mas magiging malambot ang puso natin sa bawat isa. Diba? Kasi minsan pag sa church, ma-pride yung isa, tapos yung isang brother ma-pride din, magkukumpit yan, mga kapatid. Hindi, mas mataas pride ko. Hindi ako. Nag-compete, mga kapatid. Hindi matuputol, mga kapatid, yung pagtatalo, yung di pagkakaunawaan. Scripture nga nagsabi, kung merong nagkasala sa'yo, na kapatid, ang sabi ng Scripture, ikaw pa nga ang lalapit eh. At ipakilala mo sa kanya yung kanyang pagkakamali. Ngayon, kung siya'y tumanggap, mga kapatid, ng pagkakamali, humingi ng tawad sa iyo, okay, tapos na. Pero sabi dun, pag hindi pa rin, tumawag ka ng saksi. At pag ayaw pa rin, saka ibababa dun sa church. At kapag hindi pa rin nagsisi, mga kapatid, kahit ibinaba na sa church, mga kapatid, ang sabi dun, ay kalaga na sila at ituring na silang mga publikano. Yung sinasabi ng prophet, mga kapatid, na kaya nagkakaroon ng problema kasi hindi nasusunod yun, mga kapatid. Yung principle na yun. Kahit sa prophet nangyari yan eh. Parang dinidisrespect na siya ng dalawang sister and brother. Kaya ginawa niya, lumabas siya doon sa congregation kasi ginawa niya ng lahat, mga kapatid. Sabi niya, these brothers and sisters are no longer our brothers. Tapos na, mga kapatid. Kasi kailangan, mga kapatid, maipanumbalik sila sa tamang paraan. Di ba? Siguro, lalayo sila, tapos magbubulay-bulay sila, makabalik sila, mga kapatid, dun sa church. E ngayon, pag lumipat ng ibang church, mga kapatid, salamat sa Panginoon kung na-deal, mga kapatid, nung bagong pastor, yung kanila pong mga kapatid na problema. Kasi yun lang naman ang gusto natin eh. Kung ayaw nila dito, gusto nila sa iba, sana pagpalain pa rin sila ng Panginoon doon. Yun ang pinaka-heart natin, mga kapatid. Kasi magkaroon tayo ng puso na bitterness, mga kapatid, sa ating puso. Kasi hindi tayo makapaglingkod ng tama, mga kapatid, pag meron tayong ipit-ipit dun sa ating puso. Kasi hindi tayo pwede maging tapat sa Panginoon kung sa sarili natin hindi tayo tapat. Kailangan nating i-deal yung mga complex na yun, mga kapatid. Kahit kaming dalawang mag-asawa, mga kapatid, Sister Glyne, ito nakaraan lang. Kasi nagbabasa rin ako, mga kapatid, ng books. Tapos dumating sa punto, siguro, mabigat din yung puso niya. Sinabi na rin niya yung mga problema niya sa akin. Ako rin, meron din ako sumbong sa kanya.
Di ba? Kasi in scripture nagsabi, di ba, na husband, love your own wives. Wives, submit to your own husband. Sabi doon ay yung lalaki ay huwag magkaroon ng kapaitan sa kanyang asawang babae. Eh, ang lalaki kasi, pag minsan nagagalit yan, hindi ang ganito eh. Minsan, inaano na lang eh, kinikimkim na lang, di, palampasin ko na lang. Yung pala naiipon. Kaya kailangan i-deal yung mga complexes, mga kapatid. Kasi pwede natin sabihin, sinantabi ko na yan, inano ko na yan, ganito. Pero nandoon pa rin. Kailangan natin i-deal, mga kapatid. Kasi yung pride nagtatago dyan eh. Sabihin natin, wala nga akong lust of the flesh, wala nga akong lust of the eyes. Kaso may pride of life. Worldly ka pa rin. Kasi sabi ng scripture, worldly yun eh. Diba? Sabi ng iba, hindi, worldly yan, may mga ano pa rin, tapos may ikli yung ano, ganito. Pero kung may pride of life ka, worldly ka rin. Dalawa kayo. So kailangan nyo pareho, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Hallelujah. Next slide. Amen. Fear of the Lord is to hate evil. Anong evil na yun? Pride, arrogancy, evil way, and froward mouth do I hate. Yung bibig ay masamang bibig. Diba? Yan yung mga sinasabi ng scripture na kung talagang totoo tayong natatakot sa Panginoon, reverent sa Panginoon, tayo'y namumuhi dun sa mga gawang masasama. Ano yung mga gawang masasama? Sinabi dyan, pride, arrogancy, evil way, froward mouth do I hate. Kahit nga mga kapatid si Isaiah, hiniling sa Panginoon, linisan yung kanyang bibig. Propeta na yun, ha? Diba? Hilingin natin sa ating Panginoon, linisin ng Panginoon yung mga bahagi sa atin na marahil yun na nagdudulot para tayo ay madumihan. Diba sabi, hindi ang mga bagay na ipinapasok natin sa ating bibig ang nagpaparumi sa atin, kundi ang mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Kaya kailangan mga kapatid, i-deal ng Diyos. Yung puso ng tao mga kapatid, bigyan siya ng dalisay na puso mga kapatid upang siya'y makapaglingkod ng tama at may kadalisayan sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, sa isang iglesia, napakahirap mga kapatid pagka meron ka nakitang resenting spirit. Ano yung resenting spirit? Yung laging tumututol. Nakangiti pero tumututol sa loob mga kapatid. Ramdam ng preacher yun. Kaya minsan hindi ganun makadalo yung Espiritu Santo mga kapatid ng malaya kasi ayaw i-repent yung bahaging yun. Sabihin, di kasi sinaktan ako pastor eh. Alam mo yung pride, 3 tao lang din yan eh. Me, myself, and I. Puro I. Pag sinabing pride, ako, laging ako yung sa akin. Paano naman yung akin? Paano yung sa Panginoon? Ibigay natin yung para sa Panginoon. Kung talagang sinurrender natin ang puso natin sa ating Panginoon, iisipin natin kung anong iisipin, nararamdaman ng Diyos higit sa atin. Dahil ang kalooban niya ang mas mataas kesa sa ating kalooban. Kahit gaano pa tayo nasasaktan at nahihirapan sa isang sitwasyon mga kapatid, kung itinataas natin ang salita ng Diyos mga kapatid, malulugod ang Panginoon. Pastor, ba't naman kasi may mga experiences sa buhay na ito na pinapa-experience ng Panginoon kahit naman naglilingkod ako ng tama? Diba, tanong natin yan? Minsan pag may trial, sabihin natin, Lord, ba't nangyari to, Lord? Maglilingkod naman ako sa iyo ng tama at lahat. Mamaya dadaanan natin yan, mga kapatid. Next, babaybayin lang natin ng konti yung mga scripture. Sabi, when pride cometh, then cometh shame. But with lowly is wisdom. Kasi ang lowly, mga kapatid, humble. Ang katumbas, mga kapatid, ng humble, teachable, natuturuan. Kaya sabi ko, pinaka-sign ng tao talaga humble, try may correct. Tapos pagka nag-respond siya ng tama, humble yung spirit nun. Pero pagka, hindi, grabe ka naman maka-judge sa akin. Hallelujah. Samantalang salita ng Panginoon yan. Pero syempre, tingnan mo din kung ano yung approach mo. Mamaya, yung pag-correct mo, parang, di ba, hayagan mong nire-rebuke sa harapan ng ano, pwede mo na sabihin, Brad, medyo alanganin yung ginawa mo kanina. Ay, ganun ba? Ay, pasensya ka na. Dali, di ba? Di ba? Pag gusto natin talaga, meron talaga tayong against dun sa tao, sabihin talaga natin ng kayong dalawa lang. Hindi mo magtatawag ka pa, no? Alam mo, yun yung ano eh. Magkakagulo, mga kapatid. Di ba? Dumarating lang yung kahihiyan, shame, mga kapatid, pag may pride. Pag may pride, asahan mo, papahiyain ka ng ating Panginoon. Di ba? Minsan, alam mo, mahirap mag-correct ang Panginoon, masakit, mga kapatid. Kaya kung alam mo nang mali ka, patuwid mo na agad sa Panginoon. Kaysa hintayin mo pang Panginoon na magtuwid sa'yo. Hallelujah. Next. Sabi pa dyan, only by pride cometh contentions, but with the well-advised is wisdom. Well-advised ka, kung nakikinig ka ng preaching, kung tinitreasure mo yung pagtuturo, may mayroong ka makukuhang karunungan,
Pero kung ang taong pride, mga kapatid, gusto niyan contention, pagtatalo lang. Kaya minsan may kita ka ng mga tao na, alam mo yun, puro debate, gusto ganito. Kaya minsan magpo-post ka pa nga ng message tapos bigla may magko-comment, i-correct ka pa. Imbis na parang sarilihin niya na lang, di ba, parang gusto ipakita, siya yung magaling, siya yung, di ba? Kasi minsan mga kapatid, dahil nga sa lalim at sa ganda at luwalhati na mensaheng ito, minsan yung iba nagiging out of order, mga kapatid. Dahil sa pride, mga kapatid. Di ba, makapagligtas ba ng kaluluwa yung taong tinalo mo sa debate? Di ba? Dinebate mo, maliligtas mo ba yun? Hindi mo maliligtas yung mga kapatid. Mabuti pa mga kapatid, na sabihin mo yung mga tamang bagay, say the right things, right words. Kasi pagka mali, makakasugat ka lang mga kapatid ng spirito. Next. Sabi niya, everyone that is proud in the heart is an abomination to the Lord. Mamaya, tandaan niyo mga kapatid. Sabi dito, ang bawat palalong puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagamat manghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusan. Yung ibig sabihin dyan na, though hand in hand, kahit humanap ka pa ng kakampi mo, sabi ng scripture, parurusahan kayo, magsama-sama pa kayo. Hallelujah. Kasi abomination yan sa Panginoon, proud Kailanman ang Kristiyano hindi pwedeng magkaroon ng proud spirit. Kung meron ka mang boasting, mga kapatid, ang Panginoon lang sa buhay mo. Hindi ang mga bagay na ginawa mo, achievement mo sa buhay na ito, dahil kung wala ang Panginoong Jesucristo, hindi mo magagawa yan. Hallelujah! Kaya sa biyaya lang ng Panginoon. Diba? Pag nakita natin talaga at na-manifest yung biyaya ng Panginoon sa atin, makakatingin tayo ng tama sa bawat tao. Magkakaroon tayo ng malambot na spirito. Wala tayo magiging pagtatalo-talo sa kahit na sino man. Diba? Next slide po. Pride, sabi ko kanina, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Yung haughty, Anglo-French siya na word na ibig sabihin hot or halt, galing sa Latin na ang ibig sabihin altus, high, mapagmataas. Mga kapatid, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Diba? Pag meron yan, asahan mo talaga pagkabuwal na mangyari sa tao. Mga kapatid, wala pa ako nakita na naging proud, tapos hinayaan ng Diyos na maging proud. Kung sinibukod na sir nga mga kapatid nagmapuri sa puso niya di ba? Binigkas niya pa Nasabi niya, dakila yung Babylonia. Kaya ginawa ng Panginoon, sabi niya, nandoon pa yung salita sa bibig niya, bumaba yung tinig ng Panginoon, at ginawa siyang parang hayop. Sabi doon ay 7 ulit, 7 years, mga kapatid. At sabi doon, nung magsimula siya mga kapatid na tumingin sa itaas, doon lang napanumbalik mga kapatid yung kanyang pag-iisip. Ibig sabihin, hanggat hindi tayo tumitingin doon sa Panginoon, mga kapatid, hindi rin mapaghihilo, mga kapatid, yung prideful spirit na nandito. Kasi tingnan natin na meron talagang mas mataas kaysa sa atin ang Panginoon Jesucristo, ang Diyos, mga kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng tumingin ng mas mababa sa iba. Di ba? Sabi mo, hindi, ganito ako Ang Panginoon, mga kapatid, mahirap magtuwid. Paparanas niya, ano yun? Humbling experience. Kaya minsan, inisip natin, Lord, ba't mo pinadaan sa ganito? Hinahumble ka ng Panginoon. Diba? Maraming hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala ng pagkakasala na gaya sa laman o dun sa lust of the flesh. Pero baka mamaya meron kang pride. Diba? Kasi minsan nagtatago yan sa religious spirit Diba? Pwedeng magtago yan na sabihin, naalala ko yung 3 magkakaibigan, sabi, alam mo, talagang pinagmamalaki ko talaga yung pagiging yung fighting spirit ko. Yung pangalawa, sabi, alam mo, pinagmamayabang ko talaga yung haba ng patience ko. Yung ikatlo, sabi, alam mo, pinagmamayabang ko yung humility ko. Hindi na humility yun. Ang humility, hindi mo alam yan. Kusa lang yan na i-express. Di ba kasi may tinatawag din false humility Ano example niyan? For example, maganda boses mo, tapos binati ka. Uy, Brad, sis, ganda ng boses mo. Hindi, pangit nga False humility. Imbis na mag-thank you ka na lang Salamat, Brad, salamat sa Panginoon. Para sa Panginoon to False humility. Nagtatago yan, mga kapatid, sa false humility, pero pride din yun, mga kapatid. Meron din hypocrisy. Di ba? Kunwari, parang kala mo, sabihin doon sa mga anak, sisimba tayo umiti kayo. Pag di kayo umiti, huwag na kayo magsimba.
Diba? Tapos nung nandun na sa church, pangiti-ngiti, hypocrisy, mga kapatid. Pride din yun eh. Mga kapatid, nagtatago lang. Actually, yung preaching na ito, mga kapatid, 3 series yan sa church. Kaso hindi kasi kakayanin dito, mga kapatid, dahil limitado lang ating oras. Next po, tulungan tayo ng Panginoon. Next slide. Sabi ito, before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility. Mga kapatid, yan din, isa rin, kapareho lang yan ng isang scripture. Next slide. Proud and haughty, scorner is his name, who dealeth in proud wrath. So yung proud, tsaka yung haughty daw, mga kapatid, ang nickname niya ay manglilibak. Kaya kung merong taong nanlilibak sa inyo, o merong isang tao na meron siyang spirito ng panlilibak, asahan mo na, merong proud and haughty spirit yan. Diba? Minsan bubulihin ka't lahat, mga kapatid. Pero alam mo, mga kapatid, kung talagang totoo ang Panginoon Kristo nasa puso natin, hindi tayo magkakaroon ng ganyang spirit. Yung manlilibak tayo sa ibang tao. Kahit gaano pa sila nagkakamali, kahit gaano pa ang kanilang pagkukulang, bigyan mo sila ng biyaya din. Kasi baka mamaya, kaya hindi ma-convert yan kasi ikaw mismo, hindi ka nakikitaan ng liwanag. Binhi kailangan maliwanagan yan, mga kapatid Ikaw mismo, hindi ka nakikitaan ng liwanag, kaya hindi nagmamature. Gusto natin makaakay sa Panginoon, tas ang gaspang ng spirito natin, ang gaspang ng galaw natin, ang gaspang ng pakikitungo natin, paano mako-convert? Kailangan magsimula sa atin yung revival. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Next slide. Sabi niya, seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope of a fool than of him. Mas okay pa daw. Diba nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? Mas may higit pang pag-asa ang mangmang kaysa sa kanya. Kasi pag mayabang, di mo na matuturuan yan, mga kapatid Diba, turuan, di, alam ko na yan. Diba, atago dyan, acne. Pimple ba yan, pastor? Hindi. A-K-N-Y, alam ko na yan. Minsan, mga kapatid, kahit yung pastor, minsan kinikriticize Yun na naman preaching ni pastor. Narinig ko na yan Hallelujah, acne. Alam ko na yan. Anong alam mo na? Kasi Noah nga, 120 nangaral Ang message niya, alam mo yung unang niya message, uulan. Tapos yung pangalawa niyang message, uulan. Yung pangatlo, uulan pa rin. 120, uulan ang message niya. Bakit? Yun yung mensaheng binigay sa kanya Pangalawa, mga kapatid, hindi natin pwede sabihin paulit-ulit. Kasi minsan, naalala ko yung prophet, sabi niya, merong pangusap ang Panginoon sa kanya na sabihin dun sa tao yung sinasabi ng Panginoon. Nung sinabi niya dun sa babae, tapos tinanggihan. Tapos sabi ng Panginoon, sabihin mo ulit sa kanya. Minsan, kaya may nauulit na preaching kasi nga hindi natututunan. Inuulit ng Panginoon kasi hindi natututunan ng tao. Kaya meron tumayo Nangangaral si Brother Branham sa series ng Job, Job and the Ash Heap. Parang ilang buwan sila doon. Tumayo yung sister, sabi niya, Brother Branham, kailan ba tayo alis dyan kay Job? Hindi na tayo nakausad. Sabi niya, alam mo sis, uusad lang tayo pag natutunan mo na yung itinuturo ko. So ibig sabihin, kaya naulit kasi hindi natututunan. May resenting spirit, mga kapatid, hindi makausad, mga kapatid, ang spirito ng ating Panginoon kasi may tumututol. Pero kung yan ay ibababa natin dahil pride yan, mga kapatid, na sabi mo, alam ko na yan, alam ko na lahat yan. Dapat puro mga 7 seals. 7 seals, 21 seals na yan, mga kapatid. Diba? Anhin mo yung malalim na pagtuturo kung dun pa lang sa mababaw, tisod ka. Diba? Tapos kikriticize mo pa. Kikriticize mo yung mana, provided way ng Panginoon yan. Diba? Mas marunong ka ba dun sa pastol? Sana ikaw na nagpastol, magtayo ka ng sarili mong church. Diba? Tapos yung tupa, ikaw din. I-preach ka sa sarili mo. Hallelujah! Glory to God. Ganun ang mayabang, mga kapatid. Higit pang may pag-asa yung mangmang. Kasi yung mangmang, dahil nga mangmang siya, may pag-asa pa, pwede pang maturuan. Diba? Alam mo, kaya sa akin, mas gusto ko pa yung, medyo wala masyadong alam, marahil, pero hindi ako nagtuturo ng kamangmangan sa message, mga kapatid. Mas gusto ko pa yung, parang ito lang yung alam niyang bahagi, pero wala akong sakit ng ulo. Hallelujah. Iilan lang kami, mga kapatid, sasakit pa ulo ko, baka nag-quit na ako, mga kapatid. Diba? Sa church nga lang na napakalaki, ang dami ng problema Diba? May kanya-kanya, mga kapatid, na bigat Kaya iniisip ko minsan, sabi ko, Lord, meron ka pa bang idadagdag sa amin? Isip ko, pag nadagdagan, madadagdagan yung problema. Diba? Hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos na isang gampanin na hindi mo kakayanin.
Kaya ka binigyan ng Diyos ng ganyang karami, marahil yan yung kakayanan na binigay din ng biyaya ng Panginoon sa iyo. At wag kang, di ba, wag mong ilapag yung frustration mo sa ministry dun sa tao kasi wala silang kinalaman dun. Ang kailangan mo lang, i-preach mo lang. Yun ay sa pagitan mo sa Panginoon eh. Di ba? Hayaan mo yung mga tupa. Minsan yung mga tupa, masakit talaga. Pag nga rin, tuturo yung pastor, tapos nag-nail cutter. Sabi ko, Lord, di ba? Ang sakit mga kapatid. Pag gumagawa kayo ng bagay na itinuturo ng pastor, di ba? Masakit yun eh. Pero hindi dapat ma-frustrate eh. Na ba't ganyan, Panginoon? Kaya nga sila kailangan ng pastor. Kasi maya't maya, nagkakamali sila eh. Naliligaw sila, kailangan nila ng tagapanguna. Ikaw din naman, isang pastor, meron ka ring chief shepherd or great shepherd ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi minsan, kahit ang minister, nag-ano rin eh, juniper tree din eh. Lord, ba't kasi ganito, ganyan? Nisip ko, kaming mga minister, nagbi-minister. Pero pag kami ang down, sino magmi-minister sa amin? Diba, minsan self-pity na ganun eh. Alam niyo yung juniper tree, ganito lang kalit yun mga kapatid. Isipin mo, sabi ng scripture, si Elijah nasa ilalim ng juniper tree. Ibig sabihin, naka-fetal position siya doon sa ilalim. Ganon ka-depressed mga kapatid, minsan dinadaanan ng isang preacher. Bakit kamo? Minsan di rin namin maintindihan. Dahil para sa isang mensahe na kailangan niyang i-produce mga kapatid, ang Diyos, padadaanin niya yung preacher sa sari-saring experiences para lamang may i-produce na mensahe. Kaya hindi madali, mga kapatid, tumayo sa pulpitong ito, mga kapatid. Kasi bilang tao, may kahinaan din kami. Saka nakita ang pastor na walang kahinaan. Diba? Pasalamat nga tayo, tao ang ginamit eh. Kasi kung anghel ang ginamit dito, mga kapatid, baka isang pagkakamali lang natin, nakauwi na tayo sa Panginoon. Diba? Isang pagkakamali, gulat ka na agad, nandun ka na agad. Pero, tagapanguna sa inyo, may biyaya, pinapanalangin pa rin kayo, tinutulungan pa rin kayo, inuunawa pa rin kayo. Bakit? Yun din yung natanggap niya sa ating Panginoon eh. Dahil siya rin mismo, mga kapatid, may kahinaan din na gaya ninyo. Kailangan niyang maka-identify sa inyo. Sabi ko nga minsan, kung kailan ako nagpastor, parang mas lalong humirap yung natural Dumating sa punto, Las Vegas na kami mga kapatid. Alam yung Las Vegas, Las Vegas mga kapatid. Totoo yan mga kapatid, pero yung iba parang hindi naniniwala eh. Kasi kailangan kang padaanin ng Diyos sa mga ganyang bagay para maka-identify ka sa iba. Tinatanggal ng Diyos yung pride mo bilang tao. Ikaw, nakapag-aral ka 4 years, tatanggalin lahat ng Diyos yan mga kapatid para makapag-ministry ka ng tama sa Panginoon at dun sa mga tao niya. Hallelujah. Next slide. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Ang hirap mga kapatid, ang patotoo ng scripture, yung tao daw na pride, parang walang Diyos. So ikaw, na mananampalataya, kiniklaim mo na mananampalataya ka, tapos may proud ka sa puso, para ka rin hindi mananampalataya. Kaya hindi dapat magkaroon ng puwang sa atin yan. Ang masama sa kapalaluan ng kanyang mukha, mukha pa lang kita na agad. Mga kapatid, diba? Ay nagsasabi, wala siyang sisiya sa atin, wala siyang i-inventorya, lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Diba? Yan ang pinakadelikadong spirito, pride. Diba? Akala mo okay ka pa, mga kapatid, sa Panginoon, pero hindi na pala. Diba? May sinasabi nga siya, yung abomination sa Panginoon, sabi doon ay, kapag kang isang tao daw ay gumagawa ng isang kasuklam-suklam na bagay sa Panginoon, ang eksaktong scripture, kapag kang isang tao daw ay lumalayo na sa kautusan, ibig sabihin nun sa salita, sa pangangaral, ang kanyang panalangin ay kasuklam-suklam na sa Diyos. Mabigat yun mga kapatid. Kaya paano tayo lalayo sa salita mga kapatid? Di ba? Ayaw na makinig, ayaw na ng preaching, ayaw na ng rebuke. Sabi doon, kahit ang panalangin niya kasuklam-suklam na sa Diyos. Scripture yan. Kaya nabasa ko yan, nagulat din ako mga kapatid. Ang bigat nun. Lumalayo sa salita mga kapatid. Hindi na ikinikiling ang kanyang pakinig sa pakinig ng salita ng ating Panginoon, gayunman ay kanyang panalangin ay kasuklam-suklam na sa ating Panginoon. Gusto ko nang sabihin, ano ba yung abomination, Pastor? Ang abomination, pag tinignan mo yun sa concordance, yan daw ay, kasi doon sa yung Tabernacle of Witness dati, walang toilet doon mga kapatid. So kailangan nilang mag-CR sa wilderness.
So magsi-CR sila doon, wala naman tubig doon, iiwan nila yung dumi doon. Yun daw yung kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Ang tao daw na gumagawa ng karumal-dumal sa ating Panginoon ay parang gaya ng isang toilet na merong dumi tas hindi finlash. Ganon karumi sa ating Panginoon yan, yung pride. Yung sinabi, yung merong pride dun sa kanyang puso ay abomination sa ating Panginoon. Mabigat mga kapatid. Next slide. Though the Lord be high, yet He had respect unto the lowly. But the proud, He knoweth far off. Malayo pa lang alam na ng ating Panginoon. Diba? Kung meron tayong proudful spirit or lowly spirit, mapagpakumbabang puso. Kasi ang nais ng Diyos, bagbag nga na puso eh. Kaya niya pinapahintulot, magkamali tayo, hinahayaan niya na mabuwal tayo, hindi para ipahiya tayo mga kapatid. Pinapahintulot yan ng Panginoon kasi pinapalambot niya tayo. Diba? Kasi pag may malambot kang espiritu, ramdam na ramdam mo yung presensya ng ating Panginoon. Pag wala kang ipit-ipit dito, mga kapatid. Hallelujah. Next. Sabi yan, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Totoo yan, mga kapatid. Paano ba yung sinasabing nagbibigay ng biyaya? Lahat naman ng ginagawa natin, biyaya sa Panginoon eh. Siguro hindi mo magagawa yan kung hindi ka dumating sa punto ng buhay mo na talagang pinagpakumbaba mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Yung talagang sinurrender mo talaga lahat, mga kapatid. Kasi hanggat meron tayong iniipit dito, na alam nating hindi karapat-dapat sa ating Panginoon, hindi ka rin mag-grow. Bakit may mga hindi nag-grow na Christian? Kasi meron ding pride. Minsan yung sobrang mahiyain, pride din yan eh. Isang pamilya na kayo, isang church. Tanggalin na yung hiya, mga kapatid. Diba? Kasi pride din yan eh, parang ina-isolate mo yung sarili mo. Ayaw mo makihalubilo. Minsan, nami-misinterpret ng iba, ayaw mo makihalubilo. Siguro, tingin niya sa akin, kakaroon ng complex to yung ibang tao dahil sa kilos mo. Diba? Iwasan natin na magkaroon ng transgression na ang ibang tao dahil lang sa kilos natin. Kasi minsan may mga kilos tayo, akala natin okay lang, pero sa iba pala mga kapatid, nagigrib na pala yung iba. Hindi ko itinuturo dito na parang maging robot tayo kung ano yung talagang sunod-sunod na sinabi namin sa'yo, pero magkaroon tayo ng wisdom. Na kumilos tayo ayon sa kung anong pangunguna ng mga kapatid ng Espiritu Santo sa atin. Diba? Minsan alam mo, delikado rin yung too much spiritual, yung maraming experience sa spiritual mga kapatid. Kasi minsan ayaw na niya ng word. Pag kinorek mo yan ng word, ayaw na. Kasi hindi, may experience na ako, naranasan ko ng Panginoon, nag-speak in tongues na ako eh. Hallelujah. Pero hindi yan ang evidence. Ang evidence mga kapatid, yung tao mga kapatid na all the way sa word. Lagi nag-agree sa word, pag kinorek ng word, amen pa rin mga kapatid, dahil hindi pwede mga kapatid na mag-response ng hindi tama yung nandoon sa kanya. Dahil yung sumulat ng salita ay iisa lamang at ang spiritong tinanggap niya, pareho lang yun. Diba? Kaya paano ma-identify kung sino yung humble? Try mo i-correct. Pag nag-response ng tama sa Panginoon yan, may spirito ng Panginoon yan. Pero pag nagre-resent, nako, mga kapatid, di ko alam kung anong spirito yan. Next mga kapatid, better is the end of a thing than a beginning thereof. Kaya mas gusto ko pa mga kapatid, yung mga tao din na nagpasimula talaga, humble beginnings, di ba? Kasi iniisip nung iba, pagka nagpasimula kang malakas, hanggang dulo, malakas ka. Di ba? Hindi sa tao mga kapatid na tumatakbo sa biyaya ng Panginoon, sa habag ng Panginoon, mercy ng Panginoon mga kapatid. Sabi dyan, at ang matiising loob ay maigi kesa palalong loob. Mas mainam pa daw mga kapatid, yung merong patient na spirit, mga kapatid, kesa dun sa palalong loob. Yung humble, proud, mga kapatid. Kasi dyan, patience, napakalaga ng patience, mga kapatid. Sabihin mo, hello, pastor, may dinaanan akong trials, talagang grabe yung patience ko. Diyan mo makikita, mga kapatid, kung ano yung nandoon sa tao pag nasa trials. Sabihin, hindi, may patience ako, pastor. Habang nasa trials ka, ang gaspang na ugali mo. Ang gaspang ng pakikitungo mo sa ibang tao, hindi patience yun. Nagpatianod ka lang doon sa circumstansya, mga kapatid. Kasi ang totoong patience, magkikreate yan, mga kapatid, ng karakter sa'yo. Diba? Hallelujah. Sabi dito, next slide, tandaan niyo mga kapatid yun sa James. Paborito ko to. Sabi niya dito, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Pag tinignan mo sa Greek, mga kapatid, trials ang ibig sabihin ng temptation. Knowing this, that the trying of your faith worketh
patience. O, sabi mo, sinubok ka. Pero sabi ng scripture, the trying of your faith. Hindi pala tayong sinusubok. Yung pananampalataya pala na nandun sa loob natin. Diba? Sabi natin, sinubok ako ng Panginoon. Hindi, yung pananampalataya na nandun sa loob. Kasi gustong sakdalin ng Diyos, mga kapatid, yung pananampalataya na nandun sa loob. Hallelujah! Dahil yung pananampalataya, kailangan siya magkaroon ng patience. At yung patience, yung kasunod na scripture, mga kapatid, sabi doon, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect, entire, and wanting nothing. Ano yung perfection? Character. Diba? Kaya nakita natin dito, ba't ka pinapadaan ng Lord sa pagsubok? Pinapurge ka ng Lord, nililinis ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok, mga kapatid, sa pananampalataya mo. Ibig sabihin yung pananampalataya nasa loob. Isipin mo, magpasalamat ka, sabi nga, di ba? Kasi alam mo, hindi ka susubukin ng Diyos kung walang pananampalataya dyan. Ibig sabihin, nakasumpong ka ng pabor sa Panginoon, nasubukin ka niya ang iyong pananampalataya, mga kapatid, upang mag-produce ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay gagawa ng karakter sa'yo. Hallelujah! Diba, pinaka-perfect picture nila dyan, mga kapatid, si Job. Diba? Nakita niyo ba yung patience ni Job? Sabi ng Panginoong Jesucristo dun sa mga Pharisee, mga kapatid. Kasi si Job, mga kapatid, hindi biro in dinanas niya. Diba? Next slide tayo, mga kapatid. Diba? Ito muna, balikan ko muna to. Ito, sabi dito, merong isang parable na sinabi ang ating Panginoong Jesucristo. Luke chapter 18, sabi niya, He spake parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous. Kaya yung pride, ano rin yan self-righteous din yan And despise others. Di ba? Dinidespise na yung iba. 2 men went up in the temple to pray, and one of a Pharisee and other a publican. Next. Sabi doon, the Pharisee stood and prayed thus himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, and even as this publican. I fast twice in a week. I give tithes in all that I possess. 13. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Kaya sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Diba? Sabi mo, testimony ka pa, alam mo, papasalamat ako, Lord, hindi ako nagpaparinig gaya ng iba. Baliktad Contradictory, mga kapatid. Kailangan isa lang ang patotoo natin, mga kapatid. Lord, salamat for a sinner such as I. Pinatawad mo, biniyayaan mo. Hindi ko maitaas ang mukha ko, pero ang puso ko nagpapasalamat sa iyo. Kasi lahat sa biyaya lang ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya magagawa na natin tingnan. Lahat ng tao, kahit pa hindi mananampalataya, hindi pa nakarinig titingnan natin ng tama. Next slide. Sabi niya, ito yung sinasabi ko kanina, na yung mga Pharisee, talagang lagi nilang ginajustify yung kanilang mga maling gawa. Pride din yan Diba, kinorek ka? Hindi Ginajustify mo pa yung mali mo. Sabi diyan, at sinabi niya sa kanila, kayong mga nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Abomination, parang isang toilet, dinumihan, tas hindi finlash, mga kapatid. Next slide. Mahirap yan, mga kapatid. Meron din kinapuputan, that the Lord hate, mga kapatid, 7. Ito, common talaga dapat, mga kapatid, mai-preach sa church. Sabi dito, these 6 things doth the Lord hate, yea, 7 are abomination unto Him. Una, a proud look, mata. A lying tongue, dila. A hand that shed innocent blood. Next, kamay. A heart that devised wicked imagination. Feet that swift running into mischief, yung madaling tumakbot, gagawa ng masama. 19, false witness that speaketh lies. Kaya nga sinabi kanina, merong 6, pero 7 yung kasuklam-suklam sa Panginoon. Kasi yung lying tongue, tsaka false witness that speaketh lies, pareho lang yun. Huli,
He that soweth discord among brethren. Ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Di ba nagsabi kanina, mahal ko si pastor, kaso mali siya eh. Di, buti ka pa, mahal mo si pastor. Mas mga nag-ano na ng mga bini, mga kapatid, ng pagtatalo-talo at pagkahiwalay, mga kapatid. Ang Diyos, kinapupuutan niya yan. Kasuklam-suklam sa Kanya yan, mga kapatid. Kaya sa mga scripture na yan, di ba, may ito parang parts ng tao lahat yan eh. Di ba? Mata, dila, kamay, paa, puso, bibig. Hallelujah. Next slide. Ito, pinakahuli. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Si Job. Si Job ang picture, mga kapatid, na parang sakdal sa Panginoon. Diba? Lagi natin naririnig, tingnan niyo yung patience ni Job, yung pagiging tapat ni Job. Pero bakit ba't pinadaan, mga kapatid, si Job ng Panginoon sa trials? Una, sabi, testimony, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So isa yun sa mga scripture na mabasa natin, sakdal. Pagdating sa 20, di ba nangyari na, dumating na yung trials. Sana maka-identify kayo dyan. Sabi dito, nang magkagayoy, bumangon si Job, hinapak ang kanyang balabal, inahita ng kanyang ulot, nagpatirapa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad akong babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang Panginoon. Ang ganda ng testimony niya. Di ba? Kahit na duman siya sa trials at lahat, mga kapatid, nawala yung ari-arian niya, yung mga anak niya, yung mga tauhan niya, binalik niya pa rin ang papuri sa ating Panginoon. Pagdating sa second slide, sunod na slide, di ba? Dumating, mga kapatid, yung chapter 2. Chapter 2, anong trials niya? Sabi ng asawa, na magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat, itakwil mo ang Diyos at mamatay ka na. Diba? Alam mo, yung heart ng babae dyan, kung titignan mo yung heart ng spouse, ng wife, alam nila ang pamantayan ng Diyos na kapag ka-kinurse na, mga kapatid, ng tao ang Diyos, kukunin ka na lang ng Panginoon. So merong heart yung babae dyan, mga kapatid, na nakikita niyo yung kahirapan ni Job, mga kapatid, nang sabi niya, para lang matapos na yung paghihirap mo, curse mo na lang ang Panginoon para mamahinga ka na. Yun ang ibig sabihin dyan. Pagdating dun sa 10, mga kapatid, sabi niya, ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo na mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Tama naman. Mabuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? Diba? Hindi, mga kapatid. Tingnan natin yung 3. Napakatapat pa rin ni Job. Pagdating sa 3, anong sabi? Pagkatapos nito'y binuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang kanyang kaarawan. May ganyan bang believer? Parang noong una, pumasok sa church, nagde-testimony pa, tapos nung meron ng mabigat na trials, iba na yung sinasabi. Nagmumurmur na sa Panginoon. Nagko-complain na sa Panginoon. Ba't pinakita yan? Kasi nakaka-identify tayo, mga kapatid. Sabi, si Job ay sumagot na nagsabi, maparam nawa ang kaarawan ng kapanganakan sa akin. At ang gabi na nagsabi, may lalaking ipinaglihi. Yung first chapter, tsaka second chapter, ang ganda pa ng testimony. Kasi akala niya siguro 1 week lang yung trials. Meron dito siguro, inakala, pag naglingkod sa Lord, 1 week lang ang trials. Tapos after nun, okay na. Minsan ng trials, tumatagal ng 6 months, 1 taon. Kasi merong win-workout ang Panginoon. Next verse. Yan, tama. Sabi dito, Job 11, therefore, I will not refrain my mouth. Hindi ko pipigilin ang aking labi. Ako'y magsasalita ng kadalamhatian ng aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. Hindi na kinakaya. Mga kapatid, ba't pinakita ng scripture? Para maka-identify tayo. Diba? Kasi pwedeng sabihin natin, parang ang lakas-lakas natin sa iba. Pero pag minsan tayo na lang mag-isa, alam natin kung hanggang saan tayo eh. Kung saan tayong bahagi na napapabalikwas din tayo, mga kapatid. Next slide. Diba? Kaya sabi niya dito, ito na, pinakita niya na yung mga bagay sa Panginoon. Sabi niya, sapagkat aking iniligtas ang mga dukha na dumadaing, ang mga ulila rin naman ay walang tumutulong sa kanila. Siya daw yung tumutulong. Ang basbas ng malapit ng mamatay ay suma sa akin at aking pinaawit sa kagalakan ng puso ng mga babaeng balo. Next. 14, ako'y nagbibihis ng katuwiran at sinusuotan niya ako. Ang aking kaganapan ay parang isang balabal at isang diadema. Nagniningning. Ako'y naging mga mata sa bulag
naging mga paa ako sa pilay. So pinapakita niya sa Lord, Lord, ito yung mga achievements ko, Lord eh. Ba't ako dumadaan sa trials na to? Naglilingkod ako, Lord ah. Next, 16. Sabi niya, ako'y naging ama sa mga mapagkailangan at ang usap niya yung hindi ko nakikilala ay aking sinisiyasat. Aking binali ang mga pangil ng liko at inagaw ko ang huli sa kanyang mga ngipin. 18. Nang magkagayoy sinabi ko, mamamatay ako sa aking pugat at aking pararamihin ang aking kaarawan na gaya ng buhangin. Tingnan niyo yung 10. 19. At ang aking ugat ay nakakalat sa tubig at ang hamog ay lumalapag sa buong gabi sa aking sanga. Next. Ayan na. Ba't siya dumating sa trials? Ang aking kaluwalhatian ay sariwa sa akin at ang aking busog ay nagbabago sa aking kamay. May binabasag ang Lord kay Job. Kasi ito yung mga achievement niya eh. Wala siyang lust of the eyes, wala siyang lust of the flesh. Pero meron siya pride of life. Diba? Maring sabihin natin, Lord, ba't ako dumadaan sa ganito? Naglingkod ako ng tama, ginagawa ko lahat. Pero baka mamaya may pride of life. Kaya kailangan basagin ng Diyos, mga kapatid, ang spirito natin dahil hindi niya hayaan, mga kapatid, magkaroon tayo ng pagpalalo sa ating sarili. Diba? Kasi tumanggap lang tayo ng biyaya. Kung tayo tumanggap ng biyaya, ang biyaya din ang magdadala sa atin doon. Kaya walang pwedeng magmalaki, mga kapatid. Diba? Next slide. The Lord, kaya ang sabi dito, yan na, nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo. Sumagot na ang Panginoon. Alam mo, pagka ang Diyos, mga kapatid, sumagot at nagtanong sa atin, wala tayong maitatago. Hayag lahat sa Kanya. Sabi niya, sino ito nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? 3. Bigkasin mo ngayon sa iyong mga bigkisin mo ngayon ang iyong balakang na parang lalaki sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon? Nang ilagay ko ang patibayan ng lupa, ipahayag mo kung meron kang unawa. Ibig sabihin, sa mga trials na dumadaan sa atin, hindi natin talaga nauunawaan yan. Walang tao na gusto ng trials. At walang trials na ma-appreciate mo during the trials. Ma-appreciate mo lang ang trials after the trials. Kasi doon palang mahayag, mga kapatid, yung layunin ng ating Panginoon. Next slide. At sumagot si Job. Sabi niya na magagayoy sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at ang lahat ng walang akala na mapipigil. Ibig sabihin, lahat kayang gawin ng Diyos. Lahat ng dumarating sa buhay natin, hindi natin pwede hindi ko deserve to, pastor. Deserve mo yan. Kasi yan ang kaparaanan ng Diyos, mga kapatid, para hubugin tayo sa paglilingkod na to. Di ba kung iniisip natin, mga kapatid, itong mga dumarating sa akin, parang napaka-unfair naman. Hindi. Lahat yan deserve natin. Kung ang puso't isip natin, alam natin yung ating pagkatawag, alam natin na pinili tayo ng Diyos, alam natin ang paunang kaalaman, mga kapatid, ang pagtatalaga ng ating Panginoon. Kasi lahat yun, kailangan tayong padaanin dun. Kahit pa sa pinakamagagaspang at mababatong bahagi ng buhay natin, deserve natin lahat yun. Kasi hinuhubog tayo ng ating Panginoon. May binabasag sa atin, may inaalis sa atin, may tinatapyas sa atin para maging sakdal tayo sa ating Panginoon. Kaya nung magsalita siya, sabi niya, naintindihan ko na, Lord, dati naririnig kita pero ngayon, di ba, sabi doon sa scripture, dinggin mo, sinasami ko sa iyo, ako yung magsasalita, ako yung magtatanong sa iyo, magpahayag ka sa akin. 5. Sabi niya, yung patotoo niya dyan, next slide, sabi niya, narinig kita sa pakinig ng aking pakinig, ngunit ngayon nakikita na kita sa aking mata. Naunawaan ko na. Sabi niya, kaya't ako'y nayayamot, kanino? Kay Lord? Sa sarili. Kaya nagsisi ako sa alabok at mga abo. O di ba? Ibinaba na ni Job yung kanyang sarili. Lord, lahat kaya mong gawin. Lord, lahat kaya mong ipahintulot. Lord, wala akong ibibilang na hindi ko deserving kasi lahat yan merong layunin kung bakit mo pinadadaan. Para alisin yung pride sa buhay na ito, mga kapatid. Pag walang pride, magagawa mo maka-identify sa tao, maunawaan sila, magiging mabiyaya ka sa lahat ng tao, magkakaroon ka ng kapayapaan sa bawat tao, mga kapatid. Last slide. Sabi dyan, and that there's little door that found in the heart of both men and women, it's a little door of pride, and in the, yun yung sinabi ko kanina, next slide, yung kailangan nating isurrender, mga kapatid, yung pride na yan. Jesus can't be ruler than your being, kung merong pride.
Kasi sabi doon, 3 bahagi sa isang bahay. Yung sala, yung kitchen, yung kwarto. Kahit sino, pwede mong papasukin sa sala mo eh. Sala, fellowship lang. Pagka di mo masyadong close nga, minsan nasa kainan ka, sabi mo, Brad, kain. Pero ayaw mo talagang pakainin dahil magalang ka lang talaga eh. Pero talagang pagka papakainin mo eh, kain kayo dun eh. Pero merong isang private mga kapatid na kayo lang ng asawa mo ang nandoon. Pero sabi, pagka ang Panginoon ay pinapasok natin sa ating puso, lalo na sa pintuan ng pride na yan mga kapatid, kailangan siya ang maghari dun. Hindi pwedeng yung pride ang maghari mga kapatid sa pintuan ngayon, mga kapatid. Na sa lahat ng pinto, dapat nakakapasok ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dyan, that horrible thing is to know that you profess to be a Christian and then you keep the door closed on Him. Buksan mo yun. Diba, kung di mo kayang alisin sa sarili, sino bang may sabi, ikaw mag-aalis? Ang Panginoon ang mag-aalis, ikaw lang ang magbukas ng pinto. Hallelujah, hayaan mo siyang pumasok ko doon. Yung mga maitim na jablo doon, mga kapatid, ay kayang alisin ng Diyos, mga kapatid. Next slide. Yan o. Last quote, mga kapatid. Paumanhin sa pagtataghal. Sometimes, it takes trial to break the bonds of world off of us to take you out of the world. Yan talagang kaparaanan ng ating Panginoon. Basagin kung ano man yung bagay, mga kapatid, na naghihinder ng Panginoon na higit pang makakilos sa ating buhay. Nawa sa maikling paumanhin sa pagtatagal, mga kapatid, paumanhin po. Pero ito po ang nais ko talagang ibahagi sa gabing ito. Nawa, nakuha kayo ng bahagi, mga kapatid, na makapag-encourage sa bawat isa ng Diyos ay patuloy na kumilos sa ating pong buhay. Tulungan tayo ng ating Panginoon.